Matapos ang araw na iyon na hindi na ulit kami nakapag-usap ni Oliver, natulog ako nang may sama na loob sa kanya dahil ako pa ang sinisisi niya sa pagkakasasante ko. Kinabukasan ay maaga ako nag-ayos dahil pupunta ako sa opisina ni Briggs. Kailangan ko malaman agad kung kailan ako magsisimula. Kailangan ko na agad makapagtrabaho para kahit kalahati ng sweldo ko ay makuha ko sa katapusan. Puting blouse na lang ang pinili kong isuot at slacks, pants para mukha naman akong professional. Nagdala na rin ako ng ID at dinala yung iba ko pang maaaring kailanganin. Nagpadala ng mensahe sa akin sa Briggs na mga 9 daw kami magpermahan ng kontrata dahil paalis yun ang opisina niya mamaya. Nang matapos ako sa pag-aayos ay sinilip kong muli ang cellphone ko upang makita kung may text man lang ba si Oliver, ngunit wala. Dasmayado man na walang nakuhang mensahe sa kanya ay nag-text pa rin ako. Good morning. I'm sorry about yesterday. Don't worry, I have a job interview today. Take care. Yun na lang itinext ko sa kanya bago ko tuluyang lumabas ng apartment ko at naghintay ng bus papuntang Makati. Dahil nadala niya na ako sa opisina niya ay alam ko na kung paano ako pupunta roon. Sumakay muna ako ng bus bago sumakay ng jeep nang nasa Makati na ako para makarating sa kumpanya nila. Maayos naman ako nakarating doon. Maaga pa nga sa oras na napag-usapan namin. Nang makapasok ay agad akong kumuha ng visitor's pass. Hindi agad ako pinapasok ng nasa front desk dahil naghihintay pa sila ng instruction mula ata kay Briggs. Kaya't naupo na muna ako sa may waiting area. Miss Miranda? Pagtawag sa akin ng isang babae, agad akong tumayo at tumingin sa kanya. Pwede na po kayong pumasok. 25th floor po. Tumango ako at agad na pumunta sa elevator. Mabilis naman na nagbukas iyon kaya't pumasok na ako at pinindot ang 25th floor. Nang makarating ako roon ay muli akong pinatigil sa may pintuan. Saan po sila, miss? Pagtatanong sa akin ng front staff, lumapit ako doon sa isang babae. I have a contract signing with Mr. Valiente. Sagot ko doon. Tumingin siya sa kanyang desktop computer at may tiningnan. Miss Vienna Miranda? Pagkukumpirma niya. Tumango ako. Ngumiti siya sa akin at iginiya akong papasok. This way, ma'am. Ipinakita niya na sa akin ang daan papunta roon sa kung nasaan siguro si Briggs. Tumigil kami sa tapat ng opisina nito. Kumatok muna ang babae at binuksan ang pintuan bago sumilip. Sir, Miss Miranda is here to see you. Anunsyo niya. Narinig ko sumagot si Briggs kaya tiningnan na ako ng babae at sinabing maaari na akong pumasok. Ngumiti rin naman ako sa kanya at pumasok na sa loob. Naabutan ko si Briggs na nakatalikod at nakaharap sa babasagin o kristal niyang bintana na tanaw ang abalang kalye ng Makati. Tumikim ako para makuhang atensyon niya. Agad naman siyang lumingon sa akin. You came early than I expected. Saad niya sa akin at itinuro ang isang upuan na nasa harapan ng lamesa niya. Please, have a seat. Tumango ako at lumapit doon upang makaupo. Inabot niya sa akin ang kontrata na pipirmahan ko. May pirma na niya sa bawat dulo ng kontrata. We revised it yesterday and included your condition. Please, review the contract before signing it so that we can avoid any problems in the future. Pagbibigay instruction ni Briggs. Mabilis akong tumingin sa kanya bago pagtuunan ng kontratang ibinigay niya sa akin. Binasa ko ang bawat detalye na nandito. Kasunod ng kontrata ay ang pahina ng non-disclosure agreement na kinakailangan ko rin pirmahan. Tahimik lang kaming dalawa na biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Bagang ako ay napatingin dito. Sir, Mr. Bernard Valiente is here to see you. Kinakabahang anunsyo nang sa tingin ko ay secretary niya. Another Valiente? Is that the older Valiente? His father, I guess. Bernard? Pagtatanong ni Briggs. Napatingin din ako doon. Kinain agad ako ng kuryosidad kung sino yung Valiente na tinutukoy nila. Yes, sir. Sinabihin ko na po siya na may kausap pa kayo pero kailangan daw po niya kayo makausap agad. Pagpapaliwanag ng sekretary niya, halatang kinakabahan. Napabuntong hininga sa Briggs kaya't napatingin ako sa kanya. Let him in. Tumango yung sekretary at agad na naglakad papalayo. Hindi naman nagtagal matapos umalis ng sekretary niyang iyon ay may isang lalaking pumasok na ng opisina ni Briggs. Briggs. Pagbati niya. Napatingin siya sa akin at napakurap-kurap. Halatang hindi niya inaasahan na may iba pang tao dito bukod kay Briggs.
Akala ko ay nagdadahilan lang yung secretary mo na may iba kang kausap. So, it was true. Napangisi siya na para bang natatawa sa nangyari. Base sa obserbasyon ko, masasabi ko magkasing edad lang sila ni Bricks. Around late 20s. Pareho din silang may magandang pangangatawan. Tambay ata sa gym. Anong kailangan mo, Bernard? Para bang hindi siya masaya na nandito ang lalaki. Parang nauubos iyong pasensya niya. Doon lamang nag-iwas ng tingin ang lalaki sa akin at natatawang tumingin kay Bricks. Come on, dude. Don't act like you're not happy to see me. But anyway, who is she? Itinuro ako ng lalaki. Hindi, inililiba ng pilyong ngiti ang kanyang labi. Gusto ko mag-iwas dahil pakiramdam ko ay may kahulugan ng pagngiti niya ay hindi ko ginawa. I find him attractive. Pareho sila ni Bricks na may magandang features and physics. Hindi na rin ako magtataka. Siguro'y maganda talaga ang genes ng pamilya nila. Our new broker. Tamad na sagot ni Bricks. Oh, yeah. I heard what happened to our former broker. Serves him right. Tumawa pa ito na parang wala lang na pinatay ni Bricks yung dati nilang broker. Naglakad siya papalapit sa akin bago iabot ang kanyang kamay. Bernard Brillante. Bricks' cousin. And you are? Tumayo ako at agad na tinanggap ang kamay niya. Vienna, Miranda. Stop flirting with my employee. Bernard, what brings you here? Halatang pagkairita sa kanyang boses. Napasingap naman ako at bumalik na lang sa pagkakaupo. Parang ngayon ko lang siya nakitang ganito. Hindi, ganito rin sa Bricks nung una ko siyang makilala. I'm here to give you this. At may iniabot siyang maliit ngunit eleganteng envelope. Kung hindi ako nagkakamali, invitation iyon. There will be a party next month and will be hosted by Tito Javier. Your father ordered me to give you the invitation and persuade you to attend. Napatingin sa akin si Bricks kaya't agad ako nagpanggap na binabasa iyong kontrata. Ayokong isipin niya na nakikinig ako kahit ganoon naman talagang ginagawa ko. Why is he hosting a party? Malamig na tanong ni Bricks. We can talk about that details later. Are you free tonight? Wala rin gagawin sina Avion at Hattie. Tara. Pag-aayan ni Bernard at nilapitan ang pinsan. Ipapaliwanag namin ang detalye mamaya. Sa ngayon ay nagbabadali ako dahil may pupuntahan pa ako. The party will be next month, so you still have a month to reconsider it. Brina wants to see her older brother too. Matapos sabihin iyon ni Bernard ay nagpaalam na siya at umalis. Bumuntong hininga naman sa Bricks bago itago ang envelope sa isang drawer niya at maupo muli sa office chair niya. I'm done reading the contract. Pambabasag ko sa katahimikan sa loob ng opisinang ito matapos umalis ni Bernard. Tumingin siya sa akin at tumango. He handed me a ball pen so that I can sign. Do you agree with every term? Pangungumpirma niya. Tumango naman ako. Sa tingin ko ay hindi na ako dehado doon. Nang magkasundo kami ay pinirmahan ko na iyong kontrata at iniabot sa akin niya. Tinignan niya pa iyong muli bago kunin ang telepono at may tawagan. Rebecca? Kindly tell Attorney Bautista to be here at my office. Pag-uutos niya sa nasa kabilang linya. Hindi rin naman nagtagal ay may isang babae ang pumasok sa loob. Tumayo si Bricks at iniabot iyong kontratang pinirmahan ko. May iniabot din siya sa akin na sa tingin ko ay kopya ko. May pinag-usapan lang sila saglit bago muling maupo si Bricks at umalis iyong attorney. Kailan ako magsisimula? Paglalakas ko ng loob na magtanong sa kanya. Napatingin sa akin si Bricks. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. You can start next month. Sagot niya. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Next month? Kailangan ko na magtrabaho ngayon. Kailangan ko ng pera. Next month? Hindi ko mapigilang ulitin ang mga salitang iyon sa kanya. Tumingin siya sa akin at tinaasan ako ng isang kilay. Sorry, but can I start immediately? Nagbabaka sakali lamang ako na mapagbigyan niya ako. Why? Are you in a hurry? That can't do. We still need to take care of your accreditation. May kinuha siyang papel sa kanyang drawer at iniabot sa akin. Iyan ang mga requirements na kakailanganin para sa accreditation mo. We need that as soon as possible so we can process it at the BOC. Sabi ni Bricks sa akin. Napakagat ako sa akin labi habang pinagmamasdan iyong papel na iniabot niya sa akin. Next month pa ba talaga? Paninigurado ko. Umaasa na magbabagong isip niya. Bakit parang nagmamadali ka, Miss Miranda? Huminga ako ng malalim at saglit na itinikom ang bibig.
I need to work immediately. I need the money. Walang paligoy-ligoy ko sabi sa kanya. You need the money? For? Pagtatanong niya. Nagdadalawang isip naman ako sumagot. Kailangan ba talagang malaman niya ang detalye? Kailangan ko ba talagang sabihin sa kanya na marami akong utang na babayaran kaya't kailangan ko ng pera sa lalong madaling panahon? Ipinikit ko saglit ang aking mga mata bago magsalita. Naghahanap ng lakas ng loob. May mga kakailanganin akong bayaran kaya kailangan ko ng pera. So if I can start as early as now, I can do that. Hindi agad siya nagsalita. Agad akong nahiya dahil sa pagsasabi sa kanya na marami akong utang. I sounded so desperate pero ano naman, desperado na talaga ako ngayon. How much do you need? Napatingin akong muli sa kanya. Napakurap-kurap pa ako. Pinoproseso ang sinasabi niya. Around 45,000 pesos. Sabi ko sa kanya. Hindi lang naman isang utang ang dapat kong bayaran para ngayong buwan. Bukod sa utang sa apartment at upa ay may iba pa akong utang na kailangan mabayaran dahil kung hindi ay baka kung ano mangyari sa akin. Tumango siya at huminga ng malalim bago muling kunin yung telepono niya at may tawagan. Rebecca, can you tell Jane to come to my office? Tell her to bring my checks. Mautoridad na sambit na break sa kanyang tinawagan. Napatingin na lang ako sa pintuan nang may kumakatok mula rito. Pumasok ay yung isang babae na sa tingin ko'y nasa mid-40s ng edad. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Tanong nito kay Briggs. Tumango si Briggs at sinanya siyang pumasok. Napatingin siya sa akin bago ibalik kay Briggs ang mga titig. My checks. Sabay lahad na Briggs ng kanyang isang kamay. Iniabot naman agad iyon ng babae sa kanya. Kinuha iyon ni Briggs at agad na nagsulat. By the way, this is Jane, the manager of the accounting department. Jane, this is Vienna, our new broker. Pagpapakilala sa akin ni Briggs. Magalang naman akong tumango at ganun din naman siya sa akin. Matapos niyang makapagsulat sa cheque ay binalik niya iyon kay Ma'am Jane. Nagpaalam na naman si Ma'am Jane at umalis na. Iniabot na sa akin ni Briggs iyong cheque. Kinuha ko iyon at tinitigan. Think about the check as my compensation for what happened the other day. And for pointing a gun on your head, you can have it. Your work will start next month. He said with finality. Nanatili naman ang aking mga mata sa cheque. Hindi pa rin makapaniwala na may hawak kong 45,000 piso. Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Nagkabit-balikat lang si Briggs at ngumisi na para bang natatawa siya sa reaksyon ko. Agad naman ako nagpasalamat sa kanya. If there's nothing else you need to want to ask, you can go now. The HR will call you to inform you the exact date of when will you start working. Tumango ako sa sinabi niya at tumayo na sa pagkakaupo. Muli ako nagpasalamat at nagpaalam na. So sobrang lutang ko ng araw na iyon dahil sa cheque na ibinigay sa akin ni Briggs ay halos makalimutan kong balikan iyong ID at may uwi itong visitor's pass. Pumunta agad ako sa bangko para papalitan iyong cheque. Wala namang masyadong tao kaya't mabilis lamang naging proseso. Bumili na rin ako ng makakain bago umuwi. Nang makauwi sa apartment ay tiningnan ko kung nandoon na ang landlady ko at nang makitang nandoon siya ay agad ako nagbayad ng utang ko sa kanya. Ayan na po ha, pati yung bayad ko sa buwan na ito. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at nagpasalamat. Swelduhan na ba ngayon? Tanong ng landlady ko. Umiling naman ako at natawa pa. Hindi pa po. Bago po kasi yung trabaho ko. Parang bonus po iyan. Pagdadahilan ko na lang. Matapos kong mabayaran ang landlady ay pumunta na ako sa kwarto ko. Nakahinga ako ng maayos dahil wala na akong iisipin kung paano ako makakakuha ng pambayad sa mga utang ko ngayong buwan. Mukhang makakatulog ako ng maayos ngayon. Napansin ko na bukas yung pintuan ng apartment ko kaya't kinabahan ako. May magnanakaw ba? Wala naman silang makukuha sa loob ng silid ko dahil wala naman akong mahalagang gamit dyan. Wala din naman akong pera. Huminga ako ng malalim bago lakas loob na binuksan pang aking pintuan. Kapag may nakita kong kahina-hinala, isisigaw agad ako para sa tulong. Nang may awang ko ng mabutang pinto ng aking apartment ay handa na sana ako sumigaw nang tumambad sa akin si Oliver. Nag-aayos siya ng lamesa at may mga pagkaing dala. Bumagsak ang aking balikat dahil sa nakita ko. Akala ko talaga ay may magnanakaw. Ay, bati niya sa akin at lumapit. Hinalikan ako ni Oliver sa aking pisngi at iginiyang papasok ng apartment ko. Naisipan ko dumalaw sa'yo. I know you're feeling down now that you don't have a job.
Anas niya sa akin na tinila iyong isang upuan. Pinaupo niya ako roon at ginawa ko naman. Sunundan ko lang siya ng tingin. Naguguluhan pa rin ako sa kung anong ginagawa niya rito. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho? Nagtatakang tanong ko sa kanya nang makaupo siya sa tapat ko. Tumingin siya sa akin bago magsimulang lagyan ng pagkain ng pinggan sa harapan ko. Off ko ngayon. Nasa ibang bansa mga managers kaya't wala kami masyadong gagawin. Naisipan ko na kunin ang araw na ito para makapag-off at makita ka. Umiti si Oliver sa akin. Tumango na lang ako kahit hindi ako makapaniwala na nag-off siya. Siya kasi yung tipo ng tao na parang lagi may hinahabol na oras. Gusto niya ay marami na siyang nagawa at nakamit na achievement sa murang edad. Kaya parang hindi ko maproseso na nag-off siya para makita ako. Alam ko na may kasalanan ako sa iyo dahil sa mga nasabi ko kahapon. Nagulat lang talaga ako. Hindi ko man lang naitanong sa iyo kung ano bang nangyari. Bakit ka nasasante? That was so selfish of me. Hindi ako nagsalita at pinakinggan lamang ang mga sinasabi niya sa akin. Wala din naman ako sasabihin. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako nasaktan sa mga sinabi niya at mga binitawan niyang salita. Ngunit alam ko naman na nadala lang siya ng emosyon niya. Sana hindi ka galit sa akin dahil doon. Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan niya iyon. Nagangat ako ng tingin sa kanya at nakita ko ang ngiti niya. Huminga ako ng malalim at ngumiti na lang din sa kanya. Hindi naman ako galit. Matipid na sabi ko sa kanya. Iniisip ko kung sasabihin ko ba sa kanya na nakahanap na ako ng bagong trabaho, kaya lang ay magtatanong siya. Kapag nagtanong siya, hindi ko alam kung matatanggap niya ba iyon. Binitawanan niya ang kamay ko at nagsimula ng kumain. Habang kumakain kami ay may mga bagay pa rin siyang itinatanong sa akin. Kailan mo balak maghanap ng trabaho? Paano mo mababayaran ang mga utang mo ngayong buwan? Pagtatanong niya sa kalagitnaan ng pagkain namin. Napatingin naman ako sa kanya at nag-isip ng isasagot. Hindi pa rin buo ang desisyon ko kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Naghahanap na ako ng trabaho. Sa mga utang ko ay huminga ako ng karagdagang araw para mabayaran ang mga iyon. Sa apartment naman ay nakabayad na ako. Hindi. Nakapagdesisyon na ako na hindi ko na muna sasabihin sa kanya. Alam ko na magtatanong lang siya at hindi ako handa sa maaari niyang itanong sa akin na hindi ko naman kayang sagutin ngayon. That's good. Do you need some money? I can lend you some. Agad akong umiling sa alok niya. May utang pa nga ako sa kanya at hindi ko pa iyon nababayaran kaya't ayoko madagdagan pa iyon. Isa pa may pera pa naman ako mula sa ibinigay ni Brooks sa akin kanina. Makakaya ko pang magtiis bago ako magsimula ng trabaho ko sa susunod na buwan. Basta, kung kailangan mo ng pera, you can ask me. May savings naman ako. Pwede kong ipahiram sa'yo. Anya. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan galawin ang savings mo para lang mapahiram ako ng pera. Kaya ko na to. Muli ako napatingin sa kamay ko nang hawakan niya iyon. Marahan niya iyong pinisil. Hindi mo kailangang mahiya sa akin, Vienna. You're my girlfriend, and I can lend you all the money you need. Hanggat kaya ko. Though baka mabawasan din yung pag-iipon ko para sa kasal. Natulala ko sa sinabing iyon ni Oliver. Natawa naman siya sa akin dahil doon. Wait, what did he say? May mali ba akong narinig mula sa kanya? Kasal? Binanggit niya ba talaga ang salitang iyon sa akin o mali lang ako ng pagkakarinig? Oo, syempre nagpaplano na ako para sa kasal natin, no? We're at the right age to get married. Once I'm stable and you have a proper job, I'll propose. Pagbibitaw niya ng mga salitang nagpakaba at nagpatulala sa akin. Hindi naman sa maling sabihin niya iyon, lalo na't matagal na kaming may relasyon ngunit hindi pa iyon sumasaga sa isip ko. Dahil na rin sa kalagay ng buhay na meron ako. Bukod pa sa magulong takbo ng buhay ko ngayon, ay hindi ko pa talaga naiisip ang magpakasal. Don't you think it's too early to think about marriage? Hindi ako mapalagay dahil sa pagbanggit niya ng tungkol sa kasal. Bigla akong kinabahan sa ideya lamang na iyon. Early? Bukod sa matagal na tayo magkasintahan, don't you think we're at the right age to settle down and have our own family? Ayaw mo ba nun? Halata ang pagbabago sa tono ng kanyang pananalita. Huminga ako ng malalim. As much as I don't want us to argue with this matter, ayoko rin naman siyang bigyan ng maling pag-asa. Sa ngayon ay hindi pa talaga ako handa. Yes, it's early. Maybe not for you, but for me. Hindi ko pa nga alam saan ako dadalhin ang buhay kong ito. Marami pa akong gustong mabuting pangarap. Hindi pa ako handang magpakasal.
Pinilit ko ang sarili na magsalita ng kalmado. Napansin ko naman ang biglang pagdilim na ekspresyon niya. Ayaw mo magpakasal sa akin? Alam kong galit na siya dahil sa mga pinagsasasabi ko pero pinipilit niya pa rin huwag magpadala sa emosyon niya. Hindi yun ang punto ko. Magpapakasal ako sa iyo pero hindi muna sa ngayon. Maybe after 3 to 4 years from now? I don't know. Kapag maluwag na ang buhay ko, ay doon ko sana gustong magpakasal. Para wala na ako iniisip na utang. Sad ko sa kanya. At sa magiging trabaho ko naman ay sa tingin ko yung mangyayari iyon. Kapag nagpakasal na tayo, tutulong ako sa pagbabayad ng mga utang mo at pamilya mo. Oliver, ayokong idamay ka sa utang ko. Utang ko yun. Utang ng pamilya ko kaya hayaan mo ako magbayad nito. Kapag maayos ng buhay ko, baka pwede na tayo magpakasal. Sa ngayon lang talaga ay hindi ko pa makita ang sarili ko na magpapakasal at bubuo ng sariling pamilya. Umiling si Oliver. Napapikit naman ang mata ko. Let's not talk about this. Ayoko mag-away tayo dahil dito. Nagpatuloy na siya sa pagkain at hindi na ako muling kinausap pa. Hirap akong lumunok dahil sa naramdaman kong bigat ng dibdib. Hindi ako makapaniwala na hindi niya magawang respeto yung desisyon ko. Hindi naman sa sinabi ko na hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang sa akin lang, hindi pala ngayon. September 25, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi ko kilalang numero. Nagpakilala ito bilang secretary ni Brix Villante at sinabi sa akin na maaari na raw ako magsimula sa trabaho sa buwan ng Oktubre na siya namang ikinagalak ko. Tapos na daw ang pagpoproseso sa aking accreditation kaya makakapirma na ako ng mga dokumentong gagamitin sa pagpoproseso ng mga imported goods nila. Maaga akong gumising sa unang araw ng Oktubre. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman. Excited ako dahil sa bagong trabaho ko at kinakabahan dahil alam kong delikado itong papasukin ko. Ganoon pa man ay alam kong kailangan ko ng masanay at tigasan ang loob ko. Ang sabi naman ng secretary ni Briggs ay hindi naman daw sila ganoong mahigpit sa dress code as long as formal o professional ang dating mo. Jeans aren't allowed and t-shirts too. Kaya wala akong choice kung hindi ang mag-business formal na damit. Isang pencil cut skirt ang sinuot ko. Hindi yun kahabaan kaya maganda ang sukat sa akin. For the top, I wear a long sleeve button-down polo at dinala ko na rin iyong blazer para kung sakali bang kailangan ko. Nagsandals ako ngunit hindi kataasan ng heels dahil natatakot ako na baka mahirapan ako lalo na't nagko-commute lamang ako. Maaga akong umalis ng apartment dahil natatakot ako na mahirapan ako sa sasakyan ko papunta sa opisina. Hindi naman kasi iyon kalapitan sa apartment ko. Isa pa baka punuan ng mga boss at jeep ngayon. Ayokong malate sa unang araw ng trabaho ko. Hindi man ganoong kadali ang naging biyahe ko ngunit hindi naman ako nahuli. Dahil unang araw ko pa lang ay wala pa akong ID. Nagbabalak pa lang sana ako mag-iwan ng ID sa lobby ngunit nang banggitin ko na bagong empleyado ko ay pinalista na lang nila ang pangalan ko at hinayaan na akong pumasok sa loob. Pinindot ko yung 25th floor. Ang instruction sa akin ng secretary ni Briggs ay pumunta raw muna ako doon. Hi. Bati ko sa babaeng nasa front desk. Agad siyang tumayo nang makilala ko. Miss Miranda, right? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako. Ngumiti siya sa akin at naglahad ng kamay. I'm Rebecca, but you can call me Becca. I'm Mr. Villante's secretary. I will now show your office, ma'am. Formal na sabi niya sa akin. Tumango lang naman ako at sumunod sa kanya. Binuksan niya ang elevator at sabay kaming sumakay doon. Pinindot niya ang 20th floor. Sa 20th floor ang office ng logistics namin. Nandoon din ang mga broker na nag-handle ng iba't ibang shipments. Yung mga malalaking shipments namin ay ikaw ang maghahawak. Madalas na hawak ng ibang brokers namin ay iyong mga LCL shipments. Pag FCL, as head broker namin, ikaw ang magdadeclare. Tumango ako dahil naiintindihan ko naman ang sinabi niya. Ilang brokers ang kasama ko? Isa pa, nabanggit sa akin ni Mr. Villante na may isang firm na nag-handle ng ibang shipments niyo nang mawala yung broker na pinalitan ko. Mr. Villante nang itatawag ko kay Briggs dahil nasa isip ko na boss ko na siya ngayon. Yes, may isa kaming broker na nagtayo ng firm. Sa kanya muna namin ipidasa ang mga shipments ng pinalitan mo. Tapos na ang kontrata namin sa kanya, kaya sakto lang din ang pagdating mo para ikaw na mag-handle ng mga iyon. May dalawa pa kaming broker na nag-handle ng ibang shipments. Pagpapaliwanag ni Becca, tumango naman ako.
Nalungon niya ako nang bumukas ng elevator. I know that you are aware of that illegal part of our importation, ma'am. I hope you don't open it to anyone here. Hindi lahat ng empleyado ay alaman tungkol doon. Matapos ang paalaala niyang iyon sa akin ay lumabas na kami ng elevator. Pumasok kami sa isang opisina at nakita ko na medyo nagkakagulo ang ilang tao roon. Nagsisigawan at nag-aabutan ng mga entries at iba pang dokumento. Pagpasensyahan mo na sila. Minsan ganyan talaga dito. Since galing ka rin sa isang brokerage, sa tingin ko ay maintindihan mo. Umiti sa akin si Rebecca. Tumango naman ako. Naintindihan ko talaga. Malala pa nga kami noon lalo na kapag nagdatingan na ang mga shipments at kailangan agad na maproseso. Pumasok kami sa isang silid at nakita ko na may 3 table doon. Ang pinakamalaking table ay walang nakaupo. Napatingin sa akin iyong 2. Isang babae at isang lalaki iyon na sa tingin ko ay iyong 2 makakasama ko. Chad and Venice. Siya yung 2 pa naming signing broker. This is Vienna, Miranda. Siya yung papalit kay Mr. Rico. Pagpapakilala ni Rebecca. Magalang naman akong tumango sa kanila. Nginitian naman nila ako at bumalik na muli sa trabaho. Pinaupo na ako ni Rebecca doon sa gitnang table. Inayos na namin ang lahat. We endorse you to our supplier abroad at sa iba pang kailangan mong makausap regarding sa shipments. Naayos na rin namin ang email mo. Everything is completed. If you need anything, you can ask those two. Turo niya sa 2 broker na kasama ko. Tumango ako muli at nagpaalam na naman siya. Binuksan ko iyong desktop. Hindi ito kagaya ng gamit kong computer dati kaya kinailangan ko pang magpatulong. Tinulungan naman ako ni Chad. Nagpasalamat ako sa kanya at nagsimula na sa trabaho ko. Nagulat ako nang makitang may 2 email address sa akin. Binuksan ko iyong isa at nakita ko na may email agad si Rebecca. Good day, Miss Miranda. This will be the private email address that you'll be using in transacting for the illegal imports. The other one is for the legal one. If you have any questions, please email or call me. Thank you. Regards, Rebecca. Doon ko napagtanto kung bakit 2 email na meron ako. Tumango ako sa sarili ko at nagsimula na. Nagulantang ako na makita ko ang email sa kabilang account. Ang dami nito na halos makalimutan kong huminga. Binasa ko ang bawat email. Ang iba ay pag-welcome lamang sa akin mula sa mga taong pinag-endorsan ni na Rebecca sa akin at ang ilan ay tungkol sa shipments. Agad akong kumuha ng mga envelope para sa shipments. Nagsimula na rin ako mag-monitor at mag-print ng mga dokumento at dahil sanay ako sa maraming shipments ay hindi ako nahirapan sa mga dokumentong bumalandra sa unang araw ko. Nahirapan lang ako ay sa paglalagay ng tariff o pagka-classify ng goods. Kinuha ko iyong telepono at tinawagan si Rebecca. May gusto lang akong itanong. Ayoko na namang guluhin sina Chad at Venice dahil mukhang busy din sila sa mga shipments na hawak nila. Good morning, Mr. Villante's office. How may I help you? Bati ni Rebecca nang sagutin niya ang tawag ko. Hi, Becca. This is Vienna. I'm in the middle of classifying goods. There are items here that I am not familiar with. Who should I ask to provide brochures of the goods? Pagtatanong ko kay Rebecca. Okay. Hold on. I'll email you the supply chain department contacts. You can ask them and ask for brochures. Matapos iyon ay nagpasalamat ako at ibinaba na ang tawag. Naging maayos naman ang aking umaga noon. Hindi pa naman dumadating ang mga shipments ko. Chinek ko na lang kung kailan ang ETA nila para hindi ko makaligtaan o hindi ako magkamali. Vienna. Napatingin ako nang tawagin ako ni Venice. Nginitian niya ako at sinanyasan na lumabas kami ng silid. Lunch? Napatingin ako sa orasan ng silid at nagulat ako na lunchtime na pala talaga. Tumango ako at sinabing susunod na lang. Ngumiti sila sa akin ni Chad at sinabi ko saan ang kantin. Matapos iyon ay nauna na silang lumabas. Tinignan ko muna kung wala na ba akong nakakaligtaang shipments para mamaya. Pagkatapos ng lunch ay magkukompute na ako. Tinignan ko rin iyong isang email account at napansin ko na may bagong email doon. Mula ata iyon sa supplier sa ibang bansa. Binasa ko iyon at agad akong kinabahan. My first illegal shipment is here. Ilang sandali pa akong tulala doon bago ko maisipang mamaya ko na iyon aayusin pagkakain ng lunch. Lumabas na muna ako ng silid at binati naman ako ng ilang taong naroroon. Patungo pa lamang ako sa elevator nang bigla itong bumukas.
Nagulat ako nang makita ko si Bricks. Nagulat din siyang makita ako ngunit ngumiti rin agad. Magalang ko siyang binati dahil naalala kong boss ko na nga pala siya. Sumakay na ako ng elevator at hinintay na lang na makarating kami ng ground floor. So, how's work? Tanong niya habang pareho kaming nasa elevator. Fine. Wala pang nadating sa mga shipments ko. So, monitoring and computation na lang muna ako sa mga possible na dumating within this week. And I received an email from... I guess you know about it. I saw your email in the CC. Sumulyap ako sa kanya ngunit agad ding nag-iwas. Yes, I'm monitoring those shipments too. Sambit ni Bricks. Hindi na kami nakapag-usap pa dahil bumukas ng elevator. Nagpaalam na ako sa kanya at naglakad na. Patungo sana sa kantin kung nasaan ang ibang mga kasama. Miss Miranda? Pagtawag sa akin ni Bricks. Napatigil ako sa paglalakad at napatingin sa kanya. Why don't we eat lunch together? I need to talk to you regarding that. Ani Bricks, emphasizing the word that. Wala na naman ako nagawa at tumango na lang sa kanya. Sumunod ako sa kanyang paglalakad at napagtantong hindi kami papunta sa kantin.